Ito mula kay PHTV, mga kapatid, mga sundalo daw ng China nagsabing aabandonahin ang mga artificial island kapag nagkagulo sa South China Sea o SCS, mga kapatid. Totoo ba 'to? Aabandonahin daw nila yung mga artificial island nila. Para saan pa naging sundalo kayo, 'di ba? So eto mga kapatid, papanoorin natin mula kay PHTV at bibigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Pero bago 'yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga kapatid. Ito yung mga artificial island ng China, no? Iniulat na nagbanta umano ang China laban sa Estados Unidos dahil sa bago nitong batas na nagpapahintulot sa Chinese military na atakihin ang mga foreign vessels sa South China Sea, lalong-lalo na ang mga warships na illegal na lalapit sa kanilang mga artificial islands. Ang National People's Congress Standing Committee sa Beijing ay nagpasa ng batas na hayagang nagpapahintulot sa Chinese military na gumamit ng dahas at iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ang paglapit ng mga foreign vessel o warship sa mga kinokontrol nitong teritoryo sa South China Sea. Ang People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard ay regular na nagdi-deploy ng mga barko sa South China Sea at sa West Philippine Sea upang igit ang mga pag-aangkin nito at upang bantayan ang kanilang mga artificial islands. Regular talaga nilang ginagawa yan. Titigas ang mga mukha niyo mga yan eh. Sa pinagtatalo ng karagatan. Actually, hindi lang sila eh. Diba? Pati ibang bansa, yan, Vietnam, isa rin yan. Diba? Daming pinatayong island yan, mga tol. Mas marami pang island ang nakuha nung kaysa sa China. Pero eto matindi. Diba? Kahit na ganyan naman sila mga tol, hindi sila katulad kalaban din nila yung China pagdating dyan eh. Pero hindi naman kasi sila katulad ng China na talagang agresibong nagpapalayas ng mga barko natin. Regular din na nagpapadala ng mga barko ang US Navy sa South China Sea upang magsagawa ng freedom of navigation at upang bigyang babala ang komunistang bansa at ipakita ang suporta ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa Timog Silangang Asya. Ito ay matapos na iulat na ang Pilipinas ay naghahanap ng mas malakas na international support tungkol sa maritime dispute nito sa China sa South China Sea matapos ang nangyaring banggaan sa pagitan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa. Kailangan talaga natin ng malakas na international support mga tol. Kasi international law, hindi ko alam kung maaasahan ba natin yung international law di ba? Lagi nga nating sinasabi, anong ginagawa ng international law? Bakit nila pinapayagan yung China na ganyan-ganyanin lang yung South China Sea? Ba't pinapayagan nila yung China na labagin yung kanilang sinasabing international law? Ano ba yung law na yun, di ba? International law, di ba? International na batas, di ba? Batas. Kaya, bakit ginaganon? Ba't binabaliwala? UNCLOS, hindi sinusunod, di ba? Arbitral Ruling Award, ayaw kilalanin. International law, nilalabag nila. So, ano ginagawa nun? Bakit walang umaano sa kanila, kumukundina o kaya nagbibigay ng parusa man lang, di ba? Malapit sa Ayungin Show. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na palalakasin ng Pilipinas ang mga multilateral activities nito, kabilang ang pagsasagawa ng mga Freedom of Navigation Patrol sa West Philippine Sea na kung saan pilit na inaangkin ng China. Sinabi niya na umaasa siya na mas maraming bansa ang makikiisa sa paglaban sa mga ginagawang agresibo at ilegal na aksyon ng China, ngunit hindi nito tinukoy kung anong uri ng tulong ang hinihingi ng bansa. Naglabas ng pahayag si Teodoro matapos nagpalitan ng mga akusasyon ang Pilipinas sa China dahil sa isang nangyaring banggaan
sa pagitan ng isang Chinese Coast Guard vessel at isang Philippine supply boat malapit sa Ayungin Shoal, isang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Pilipinas na sadyang binangga ng Chinese Coast Guard ang supply boat nito habang nagsasagawa ito ng resupply mission para sa mga Filipino troops na nakaistasyon sa isang grounded na Navy ship sa Ayungin. Ang sagot ng China dyan, hinaharang daw natin kasi sila. Hinarang daw kasi natin yung bangka natin, mga tol. Agad namang ikinagalit ito ng gobyerno ng Pilipinas at umani ng pagkondina mula sa ilang mga bansa, kabilang ang Estados Unidos, Japan, Australia at United Kingdom na nagpahayag ng pagkikiisa sa Manila at hinimok ang China na igalang ang international na batas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nangako umano ang mga sundalo ng Philippine Marines na nakaistasyon sa Ayungin Shoal na poprotektahan nila at ipagtatanggol ang BRP Sierra Madre laban sa anumang pinaplanong pagsalakay ng People's Liberation Army. Hindi nila sasalakayin yan, huwag kayong mag-alala. At saka isa pa, mga kapatid, no? Ang sarap lang pakinggan kung ganun talaga katindi ganun naman talaga katindi ang puso ng ating mga kasundaluhan. Kahit na sabihin natin, mga tol, eto walang lokohan, no? Real talk naman tayo, no? Real talk. No, kung sakasakaling atakihin ng China etong BRP Sierra Madre, mga tol, di siguro tatagal ng 30 minutes yan. Hindi tatagal ng ilang saglit yan, mga tol. Unang-una, bulok na yung barko, hindi na umaandar at hindi na rin gumagana yung mga pangdepensa nun. So kung sasabihin ng Marines na ipagtatanggol nila ang BRP Sierra Madre, Ayungin Shoal, bago pa makarating yung responding doon, bago pa makarating yung responde, 'di ba doon, wala na, lubog na 'yon o kaya hindi naman lulubog kasi mababaw 'yun eh. Guho na 'yon. Pero eto nga, no, lagi nating sinasabi, kung balak talaga ng China ng atakihin 'yun, matagal na. Kayang-kaya nilang gawin 'yun. Kaso nga magsi-silver anniversary na 'yun, mga tol, di naman nila ginagalaw eh. Kasi nga ang balak nila doon, bulukin na lang. Bulukin na lang 'yon at kusang gumuho na lang mag-isa. So sa pamamagitan nun, wala silang problema, wala silang kaso, di ba? At pag gumuho yun, syempre, wala nang shelter, wala nang titirhan, yung mga sundalo doon, magsisialisan na yan. Ngayon, pag umalis tayo doon, ayan na. Magdaratingan na yung mga barko ng China, babakuran na nila yon. Di ba? Baka tayuan pa nila ng island yon, hindi na natin makukuha yon, mga tol. Kaya dapat sa lalong madaling panahon, ang ating gobyerno ay gumawa na talaga ng aksyon para makapagtayo ng permanent shelter doon. At hindi lang doon sa Ayungin pati doon sa ibang mga part ng West Philippine Sea na kiniklaim natin, mga tol. Actually, hindi nga natin dapat kiniklaim kasi atin naman talaga yun eh. Pero since nga na merong ibang mga nag-aangkin doon, binabawi natin. Sinabi ng Philippine Marines na handa nilang ibuwis ang kanilang buhay, maprotektahan lang ang BRP Sierra Madre mula Pagpapatiwakal yun. Pagpapatiwakal yun, di ba? Pag sinabi ng dami namin ibuwis ang aming buhay para protektahan ng BRP Sierra Madre, maliwanag na pagpapatiwakal yun. Kasi talagang wala silang magagawa, mga tol. Wala silang sandata para ipagtanggol yun. Kawawang-kawawa nga kalagayan natin. Every time na nakikita sa video, sa picture yung BRP Sierra Madre, nalalantad yung kakayanan natin eh. Mula sa mga mananakop at binigyang diin na hindi sila papayag na basta-basta na lang agawin ng Chinese military ang nasabing grounded na Navy ship. Hindi naman talaga papayag eh. Ang tanong, may magagawa ba? Hindi sa minamaliit natin, mga kapatid hindi sa minamaliit natin. Pero dun lang tayo sa katotohanan, dun lang tayo sa real talk, mga tol. If ever na topakin ng China at atakihin yun, wala talaga silang magagawa. Diba? Matatandaan na hinimok ng isang Chinese general si President Xi Jinping na pwersahang agawin ang Ayungin Shoal mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang malakas na pag-atake sa lugar. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na hindi dapat matakot at magdalawang isip si President Xi Jinping na magsagawa
ng agresibong aksyon dahil napapanahon na upang kunin ng China ang mga teritoryong inagaw ng ibang bansa mula sa kanila. Inagaw eh. Inagaw. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na doblehin ang bilateral coordination ng dalawang bansa kasunod ng kamakailang insidente ng banggaan na kinasasangkutan ng mga barko ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Sa isang joint statement, sinabi ni Philippine Defense Chief Gilbert Chodoro at ng kanyang US counterpart na si Lloyd Austin na tinalakay nila sa telepono ang mapanganib at iligal na aksyon ng mga Chinese vessel noong nakarang buwan na humantong sa isang banggaan. Binanggit din umano ng dalawang kalihim na saklaw na Mutual Defense Treaty ang mga public vessel, aircraft at armed forces ng dalawang bansa, pati na ang Coast Guard saan man sa Pasipiko at sa South China Sea. Idinagdag ng dalawang kalihim na committed sila na doblehin ang kanilang pagsisikap na palakasin ang bilateral coordination, interoperability at suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kailangan talaga, no, ang modernization ng Armed Forces of the Philippines, mga kapatid, ng Navy natin, Air Force, PCG, kasama na rin yan, mga tol. Kailangan talaga natin ng mga karagdagang assets. Kailangan natin ng mga karagdagang patrol boat, mismo mga PCG, di ba? Kailangan natin yan na mga karagdagan talaga sa Navy, sa Air Force, sa AFP. Kailangan talaga natin, mga tol. Hindi para sa paghahanda, no, sa labanan, kundi para at least meron tayong pampalag. Nangako rin sina Chodoro at Austin na dagdagan pa ang saklaw ng kanilang pakikipag-ugnayan habang pinuri ng dalawang kalihim ang military cooperation ng dalawang bansa dahil sa matagumpay na ginawang joint maritime patrol sa West Philippine Sea noong nakarang buwan. Ang pag-uusap sa telepono ni Chodoro at Austin ay ginawa ilang araw matapos ideklara ni American President Joe Biden na ang defense commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas ay parang isang ironclad. Sintibay daw ng bakal, no? Well, eto mga kapatid, etong mga nangyayari at nababalitaan natin sa West Philippine Sea, mga tol, ay hindi maganda sa totoo lang. No? Hindi maganda to kasi ang nangyayari, mga tol, parang nasa pintuan tayo na kung sino yung mauunang magtulak talagang bubukas ang isang mga bagay na hindi nating gustong mangyari. Pero no choice tayo Kailangan natin kasi talagang ipaglaban yung atin. Hindi naman kasi natin pwedeng pabayaan yan, mga tol, dahil unang-una, napakayaman ng West Philippine Sea, mga tol. Kung tutuusin at kung talagang makukuha lang natin yung mga nakabaon na langis dyan, ang yaman sana ng Pilipinas, mga kapatid, di ba? Siyempre, pinagkukunan din natin yan ng food source natin yan, di ba? Mga pagkain, lamang dagat. Na hindi lang tayong mga nabubuhay ngayon ang makikinabang, kundi pati yung mga susunod na henerasyon. Di ba? So, nasa kamay ng mga namumuno sa ating bansa ang kapalaran yan. Kung ang magiging lagay ng namumuno sa atin is patay-bahala lang, tau-tauhan lang, aso, kumbaga ganun. Walang mangyayari dyan, makukuha yan ng China. Kaya sana, mga tol, no, yung mga susunod na mamumuno, di man matapos ni President BBM ngayon at hindi niya tuluyang mabawi etong West Philippine Sea, mga kapatid. Sana yung mga susunod, no, i-push yung ating karapatan dito sa pinag-aagawang karagatan, dahil kung magiging sunod-sunuran tayo sa kanila, kung magiging tau-tauhan tayo at sunod-sunuran sa mga gusto nila, wala. Parang binebenta rin natin yung ating sariling bansa nang wala man lang kapalit na worthy, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.